Sa isang naganap na legislative hearing na saksihan ng tensyon at emosyon sa pagitan ng mga pulis at kay Senator Raffy Tulfo sa pag-iimbestiga ni Senator Tulfo at Bato de la Rosa. Sa dalawang panig sa hearing, lumalabas ang mga salungatan at hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga grupo ng pulis at ng isa pang panig. May mga pagsisinungaling ngaraw, lalo na sa kaugnay sa paggamit ng warrant of arrest sa pag-serve nito. Nagpahayag nga rin ng frustration at pagkawala ng tiwala sa proseso ng mga pulisya. Mayroon umanong nagsisinungaling na nagdagdag ng tensyon sa sitwasyon. Ang nasabing legislative hearing ay nagpapakita ng mga hamon at issue sa hanay ng mga pulisya na kinakaharap ng kasalukuyang panahon. Ang mga pagpupulong tulad nito ay nagbibigay diin sa pangangailangan ng masusing imbestigasyon at reforma sa sistema ng mga pulisya upang mapanatili ang integridad at tiwala ng publiko sa mga otoridad. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Okay, Mr. Chair. Po yun sa mga sinabit Okay, natin ayan na naman, ayan na naman, Mr. Chair. Palagi nadudulas, magsiserve sila ng warrant. At again, kumukontra naman sinasabi ni Colonel Arnedo, yung kanilang PD, na walang warrant dahil sila ay nagkikasing lamang. Again, hindi na naman tumutugma. Ang daming hindi pagtutugma-tugma. Covert operation, hindi, hayaan mo siya magsalita. Let him speak. Do not stop him. Isa ka pa. See, sandali, hindi, I'm not talking to you, sir, Colonel po. You see? Sinabi niya, they were serving the warrant, which means they have the warrant in possession, because if you're serving the warrant, then you must have that paper. Yes, dapat. Kaya nga, di ba? Simple English. They were serving the warrant. So, merong hawak sila. So, saan ang warrant nyo at that time? Bakit hindi kayo nagdala ng warrant? According to your dala po ng warrant officer ko, Your Honor. Ako po yung sinasabi lang hindi may dala, pero yung warrant officer ko po ay meters lang po ang layo sa akin. Sinong warrant officer nyo at the time? Police Corporal Joel Dicen po, Your Honor. Ikaw? Yes, Your Honor. May dala kang warrant ng time na yan? Nasa bulsa ko po, Your Honor, kasi po magsiserve po kami ng warrant of arrest. Kaya nga, paano kayo magsiserve kung walang warrant? So dala-dala yung warrant? Dala po namin, Your bakit Honor. sabi mo na walang warrant? Magbabalidate pa lang kami that time, Your Honor, nung... Sandali. Mr. Chair. Bakit mo sinabi na walang warrant? Mr. Chair, alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang itong mga pulis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Oh, nag-walk out na po siya mga kaibigan. Yan pala yun. Nag-walk out na po siya, guys. Yun pala yun. Oh, hinabol ka ni Senator Robin. Yun pala yun, guys. Nag-walk out Sabi na. mo walang warrant. Sir, based doon sa report, sir, pagbabalidate nga sila, ang warrant of arrest is nasa warrant officer, sir, which is not part of the validating team. Yung nga, dapat pinintindi nyo kasi Senator Tulfo nang may hawak ng warrant, yung warrant officer. Yes, sir. Sila, intelligence officer, nagsusurveillance sila kung nandoon yung subject. Di ba? Yes, sir. Kasi pag-serve ng warrant, siya na magsiserve ng warrant. Yes, Your Honor. Naintindihan ko kayo. Naintindihan ko kayo. Yung procedure na yan, ginagawa ko yan nung panahon ko. Ganun man talaga. Magsiserve ka ng warrant. Alangan naman magsusurveillance na ka-uniforme. Bulabog na kayo. Layas na yung subject niyo kung naka-uniforme. Ganun lang yun. That's one. Kawawa naman si Bato. Mahirap yung ako. The worst thing na sabihin sa akin, binibibaby ko kayo. Ay hindi ko matanggap-tanggap yan. Na binibibaby ko. What's the use of me being the chairman of this committee kung ibibigay ko kayo? For the record, wala naman sigurong makapagsabi dyan na
Sinong pinakamaraming na-contempt na pulis dito sa Senado? Kaninong komite pinakamaraming na-contempt na pulis at saka mga witnesses? Ako. Kaya wala ko pakialam kung sino kayo, kung dati ko kayong tao, basta kamali kayo, mamalasing kayo sa akin. Pero pag kayo naman gumagawa ng tama, hindi na ako papayag na wawalang hiyain kayo. Di ba? Fair lang tayo dito. Fair. Ayaw kong sabihin, porque dati akong pulis, bibibihin ko kayo? No. Record shows. And record will vindicate me na ako ang pinakamaraming pinakulong na pulis dito sa Senado. Ako ang pinakamarami. Pero record shows also, kapag nakita ko na ang pulis ay totoo ang sinasabi, ay by all means, dipinsahan ko rin yung pulis. Di ba? Bakit naman na wawalang hiyain yung pulis kung dapat hindi dapat walang hiyain? Ganun lang ako, fair lang ako dito. Wala akong pinapaboran dito. The most insulting action is for that kasama mo dito mag-walk outan ka. Anyway, that's his prerogative. Kung ayaw na niyang makinig sa hearing, kanya na yan. Ako lang man. I am trying to be fair here. Wala akong bias dito. Kahit na sabihin nyo, dati akong chief PNP, ang dami ng pulis minala sa akin. Ako lang, fair lang ako. Ayaw ko lang rin na masyadong kinakawawa yung pulis na dapat hindi naman kakawawain. Respetuhin lang rin natin dahil ano yung right ng mga complainant na civilian, gano'n din ang right ng mga pulis. Fair lang tayo. Yun lang sa akin. Ayaw kong ma-accuse ako na binibaby ko kayo. Never in my pagiging chief PNP o mayroon na magsalita dito. Everything is recorded. If you know me, you will realize. Para sa inyo, nakakilala sa akin. If you know me, you will really know me. Hindi ko lang matanggap-tanggap for the record na kayo ay pinagmumura dito. Ayaw na ayaw ko mumurahin yung taong naka-uniforme, mumurahin, wawalang hiyain. Yan ang hindi ko matanggap-tanggap. Kung dapat kayo murahin, doon sa labas. Huwag dito sa hearing. Kasi alam ko gaano kahirap maging pulis. Alam ko. Paglabas mo pa lang dyan sa pintuan ng bahay mo, hindi mo na alam kung magkakabalik ka ng buhay sa mga anak mo pagkahapon. Kaya dapat respetuhin natin yung pagiging pulis. At doon naman sa mga abusadong pulis, dapat talaga may kalalagyan kayo. Kayong mga abusadong pulis. Dahil niyuyurakan ninyo yung uniforme, yung badge na suot-suot ninyo. Hindi kayo dapat magiging pulis. Pero my God, sabi ko sa inyo, I am your number one enemy kung masama kayong pulis. Hanggat saan tayo aabot, kahit matanda na ako, hindi ko kayo atrasan sa anong gira gusto niyo. Anong warfare gusto nyong ilalaban sa akin, hindi ko kayo atrasan kung siraulo kayong pulis. Kung kayo matinong pulis at kinakawawa, my God, I will offer my life to you. Ganun akong klaseng tao. So,
Standby muna tayo dito sa issue na ito. Yung kay... Ayan po mga kaibigan, yan po yung issue ng walkout. So, kita nyo naman, di ba? Ang point lang naman ni Senator Bato mga kaibigan, no? Huwag ka mag-walkout. Di ba? Huwag ka kasi kabastusan yun guys huwag ka bastos. Kasi sabi nga ni Bato, pare-pareho lang naman tayo dito, di ba? Ang kay Bato lang naman kasi guys, respeto, no? Parang respect sa mga men in uniform. O, ikaw din, Senator Tulfo, bakit hindi mo inayos yung PCSO mo? Kay Robles, bakit hindi ka nag-walkout doon? Kay Robles, di ba? Bakit hindi mo, kumbaga, pagdating kay Robles, ang bait-bait mo. Parang hindi ka makabasag ng pinggan. Para kang tuta, no? Para kang maamong tupa pagdating doon sa PCSO na hearing. Pero bakit dito sa mga kapulisan, ang yabang mo, astig-astig ang dating mo, at minumura mo pa sila, no? Dinuduro-duro mo pa sila. Kaya po si Senator Bato, guys, medyo nag-iinit din ang kanyang Kasi nga, pulis siya Di ba? Naintindihan ko naman yung gustong sabihin ni Senator Bato. Na kung talagang ikaw ay may kasalanan, talagang lagot ka, no? Mananagot ka talaga. Pero kung wala ka namang kasalanan, ipaliwanag mo yung side mo at rerespetuhin namin. Kay Senator Tulfo, hindi niya ginawa yung guys Basta lang, galit siya, ituturo niyang ganon, sasabihan kaagad niya, ganon-ganon, ipapahiya niya kaagad. Diba? Hindi mo na siya mahinahon mo na siya. Katulad ng ginawa niya sa PCSO, diba? Mahinahon lang siya magsalita, ayaw niyang magalit. Samantalang yung pinaka-first hearing sa PCSO, sobrang galit niya. Pero sa pangalawang hearing, wala na. Nagulat ang lahat. Bakit mo biglang bumait si Senator Raffy Tulfo doon sa PCSO hearing? At hindi siya nag-walk out. Hindi siya nag-walk out. Pero dito sa mga pulis, nag-walk out siya dahil wala siyang alam sa procedure ng mga pulis. Kaya siya nag-walk out. Kunwari lang nag-walk out, kunwari nagalit siya, pero ang totoo nun, wala talaga siyang alam sa mga rules of engagement or rules, regulations ng kapulisan. Dinadahilan na lang niya, kunwari na lang walk out siya. Di ba? Alam naman namin yan. Pero kay Robles, no? Ang galing, no? Talagang inano pa niya si Robles, no? Talagang imbis na i-contempt niya, wala lang. Okay lang sa kanya. Di ba? Meron pa nga siya natuklasan. Meron pa siya natuklasan sa loto na ilang beses nanalo yung isang tao pero wala din siya pakialam. Wala man lang nakulong, wala man lang naimbestigahan, or wala man lang na contempt. Kahit i-contempt lang sana para medyo maganahan naman tayo. Oo, may mga protocol din, Oo. So nakita nyo guys, ang tunay na kulay nitong si Raffy. Kaya sabi ko sa inyo mga kaibigan, wag nyo iboto yan. Delikado yan guys. Budol yan sigurado. Budol yan. Kaya nga ako talagang pinupush ko po si Vice President Sara Duterte guys. Yun talaga ang pinupush ko. Ayaw ko na ng iba. Ayaw ko na makarinig ng ibang pangalan kasi parang napopobia na ako Parang ayaw ko nang bumoto ng ibang pangalan. Kasi ganun din gagawin Paulit-ulit lang. Tapos ganun na naman. Budol na naman. Ay nako. Kaya po mga kaibigan, panoorin po natin itong sunod nating topic, itong pinakahuli nating topic guys. Itong si Attorney Panelo. Kung paano niya po sinabon, kinula, binanatan itong si SP Subiri at itong si Hontivirus. Ito po, pakinggan po natin si Attorney Panelo mga kaibigan. Ito na po yung huli nating topic, ang pinaka-main topic natin guys. Ito na po mga kaibigan, i-play na natin. Paano ka naging Senate President? Ikaw ang boss dyan. Meron kang choice. Meron kang sariling
judgment. Hindi po pwede maghuhugas ka ng kamay na parang si Poncio Pilato. Obvious na obvious na Poncio Pilato. persecution ito. Inuusig mo ng walang kadahilan-dahilan. Talagang hinahanapan mo lang. Gusto mo lang talagang iyayin. Gusto mo lang kasuhan. Chairperson, tawag nila si Ontavirus. Virus ba? Ang mga payag niya talaga. Guilty na siya. Ontivirus. Yung pinakahuli niyang payag, sabi niya, biro niyo, isang religious leader. Yung pala, maraming abusong ginagawa. Hindi pa nga siya nakakatapos ang investigasyon. Talagang hinatulan niya na. Kung hindi yan maaresto, pareho yan nung kibantag, yung dating Bucor director. Pareho din yan yung kay Tevez, yung dating kongresista na expel nila. Doon sa dalawa, si Bantag sa si Tevez. Pareho rin ang ginagawa nitong si Ontivirus. Hinatulan, denial by publicity. Nilarawan ng guilty. Kaya yung dalawa, hindi mo masisisi. Yung feeling nila, ano naman laban namin yan? Makakarma ka din. Dahil nagtatanim ka ng ganyan. Sigurado aangin mo yung kawalang hiya na ginagawa mo kay Pastor. Yung kawalan ng katarungan. Makakarma ka rin. Nako, yan ang sinasabi ko. Makakarma ka rin. Balang araw, karma is real. Punta na ho natin itong tingin ko pati kayo mayayamot. Mayayamot na ako palagi natin pinag-uusapan to. Parang wala namang natututuhan itong mga supposed to be dapat marurulong. Ang tinutukoy mo natin yung contempt order na pinirmahan ng presidente ng Senado, si Mix Subiri. I remember, sabi niya noon, pagbibigyan niya ng pagkakataon si Pastor Apollo Kibuloy matapos na maglabas ng contempt order yung chairperson ng komite na blinak naman ni Senador Robin Padilla at apat pa na senadora, maginang Villar, Senador Bongo, sino pa yung isa? Si Senador Aimee. So, 5 sila, pati siya. 5. 3 kulang. Itong si Senador Subiri, sabi niya, bibigyan natin ng pagkakataon na ipaliwanag niya kung bakit hindi natin tutuloy yung contempt order. Kamali siya, binigyan siya ng 2 araw, Pastor Kibuloy. At nagbigay naman ng paliwanag kung bakit hindi niya mapaunlakan yung pagpunta sa komite. At ang pinakamahalagang dahilan, gaya ng sinasabi na ako paulit-ulit, walang batayan yung investigasyon ng komite. Kasi nga, yung mga testigo doon, mga resource persons, ang akusasyon sa kanya, krimen. So pag krimen ang akusasyon mo, papasok ngayon yung mga nakalista, nakatakda na mga karapatan ng isang akusado. Kaya dapat inihain yun sa piskalya para kung may probable cause, diretso sa hukuman. And in both instances, meron nung sinasabi sa ligang batas na karapatan ng isang inaakusa ng krimen. Number 1, pagpalagay siyang inosente hanggat hindi siya napapatunayang guilty beyond a reasonable doubt. Ibig sabihin, walang reasonabling pagdududa na siya nga talaga ang nagamit ng krimen. Pangalawa, yung pong right to counsel of choice. Karapatan kang magkaroon ng gusto mong abogado. Pangatlo, meron ka rin karapatan na i-confront yung nagre-reklamo sa'yo o ang mga testigo niya sa ilalim ng masusing pagtatanong upang malaman kung nagsasabi na totoo hindi. Tawag ko doon yung proseso ng cross-examination. Pangapat, meron ka rin karapatan na mag-post ng bail. Ibig sabihin, pwede kang magbigay ng garantiya para magkaroon ka ng pansamantalang paglaya kung ikaw ay merong mandamento de arresto at ikukulong ka na. Yan ang lahat na yan. Hindi po pwedeng ibigay at hindi ibinibigay ng mga komite dyan sa Kongreso at sa Senado. Diba ang kanilang patakaran dyan? Hindi nila sinusunod.
Kasi, ang tingin nila sa mga sarili nila, mawalang galing na sa kanila. Sila yung mga Diyos dyan. Sila mga nasusunod. Bubulyawan ka dyan. Basta hindi po pwede yung mga karapatan. Tingnan nyo. Gaya nung kay Pastor, bago si Pastor pumunta, may mga tinawag na resource persons konektado sa SMNI. May dala sila abogado pero pati abogado, malapit nang i-contempt Hindi makapaliwanag. At saka, hindi pa man nag-uumpisa ang investigasyon. Meron na mga payag yung chairperson, Senadora, na inilalarawan na nag-guilty na agad itong i-investigahan niya. So, nilabag mo na yung constitutional presumption of innocence, nilabag mo pa yung right to counsel dahil hindi ba makapagsalita? Ano pa? Dahil hindi nga makapagsalita, hindi ma-cross-examine yung mga testigo. Hindi, another paglamag yun. Hindi makapaliwanag yung mga resource person. Nagagalit sila pag yung paliwanag nila hindi tugma sa gusto nilang marinig. Tapos, pag kinontempt pa sila, ay hindi pa pwedeng sila lumaya pansamantala. Hanggat gusto ng mga miyembro ng komite o ng chair. Wala sabi, yun ang reason kung bakit ipagpaumanhin ninyo, sabi ni Pastor, hindi ako po pwedeng pumunta dyan. Maliban pa sa dahil nga sa mga demanda sa akin sa Amerika, nanganganib ang buhay ko sapagkat marami ako natanggap ng mga sensitibong informasyon na talagang ako hindi lamang uhulihin, papatayin pa ako. Kung gano'ng katindi. Madalit sabi, yun ang paliwanag. Sabi nitong chair, hindi ka tanggap-tanggap. Bakit nga naman hindi ka tanggap-tanggap? Hindi naman siya abogado. So, hindi, ignorante naman siya sa batas. Wala siyang alam doon. At kung nag-consult naman siya, wala siyang pakialam doon sa mga sinabi ng abogado niya. Siya masusunod. Madalit sabi, tinanggihan. Tapos, I remember, narinig ko si Senator Miggs. Sabi niya, pag-aaralan ko yung report ng komite, yung rekomendasyon, ang issue ng warrant, at yung depensa, kung ano sinasabi, bakit meron silang karapatan. At meron silang justification kung bakit sila hindi pumunta. Maliwanag yun, sinabi niya, study. Pagkatapos, wala pang isang araw isang araw naman naralaman. Pinirmahan niya kasi yung Senate President walang lalabas na arrest warrant, walang ipatutupad na contempt order kung walang pirma ang Presidente ng Senado. Pinirmahan niya at ang paliwanag niya ganito. Sinabi niya na binagbigyan niya na ng 2 araw. Pagkatapos daw, hindi ka tanggap-tanggap yung paliwanag. Kaya, hindi ka tanggap-tanggap ang paliwanag nung chair, sa punto ng chair, hindi ka tanggap-tanggap yung paliwanag nung Pastor Kibuloy. Since ministerial naman daw, ang duty niya, ibig sabihin, wala siyang discretion, wala siyang sariling desisyon. Maliban sa sumunod na lang siya, basta pumirma ka dyan, ministerial Wala siyang choice. Tinamaan na magaling. Paano ka naging Senate President? Ikaw ang boss dyan. Kung yan ang binigay sa'yo, ibig sabihin, meron kang choice. Meron kang sariling judgment. Hindi po pwede maghuhugas ka ng kamay na parang si Poncio Pilato. Boom!
Nung inatulan na ipako sa krus si Kristo, sasabihin mo, para sa'yo, walang kasalanan to. Tapos naguhugas ka ng kamay mo, sinabi, kaya lang yun ang gusto ng tao. Ay, hindi po pwede yung gano'n. Dapat naninindigan ka. Pinag-aralan mo mabuti sana. Masyado nga masyado namang klaro. Tingnan nyo, maliban pa doon sa mga binanggit ko sa inyo, na karapatang nilalabag pag siya pumunta ron. At hindi naman pasisinungalingan niya kasi nakikita naman natin ng mga committee hearings, di ba? Kanina lang, pinanonood ko yung committee hearing ni Senador Bato de la Rosa. At nandun yung isang mayabang din na isang senador. Akala mo kung sino pumorma. Pagkatapos, nag-walk out pa, buisit na buisit siya dahil daw nagsisinungaling yung mga testigo, mga polis. Hindi pinalampas niya na yun. Hindi Senador de la Rosa. Kasi parang ang feeling ni Senador de la Rosa. Kaya nag-walk out ito. Parang pinapakita niya na kinakampihan mo yung mga pulis. Kaya galit si Bato. Sabi niya, record ng Senado, papakita na ako pinakamaraming nagpakulong sa mga pulis na umaharap dito pag pag hindi, pinagtatanggol ko. At sabi niya, malaking insulto sa isang kasama na mag-walk out. Matinawa, walang sagot ng mayabang na senador dyan. Tingnan ko kung kaya mo si Bato. May makukuha kang katapat dyan. Anyway, talaga naman kung makaasta, talaga akala mo, dinuduro-duro yung mga pulis. Talagang makikita nyo, hindi lang naman siya, marami yung ganyan noong ang panahon na nag-iimbestiga. Talagang para sila mga Diyos inquisitorial nga. Wala kang kalaban-laban. Kaya, dapat itong si Zubiri, nakita niya ang punto de vista ng pastor. Maliban pa doon sa legal justification, alam niya na meron ng inihain na kaso kasi dati wala. Meron inihain na na-dismiss. Yun, isa pa yun. Na-dismiss na nga yung kaso tapos tininig niya pa dyan sa komite. So nagkaroon ngayon ng pagkakataon yung Secretary of Justice, nagkakampihan siyempre. Dahil ang target nila si Duterte, collateral damage si Kibuloy, o puro kaya nagkasabuatan na sila lahat. Ni-reverse niya ngayon, kaya nagkaroon na uli ng kaso. So, with more reason, kung i-file mo na yan, mutin academic na yung pagpupunta ni Kibuloy doon. Kaya hindi dapat. Pero, itinuloy pa rin kasi raw ministerial. Jesus Maria, sa account. Talaga naman. So ngayon, ang nakikita ko natin yan, tingnan nyo obvious na persecution ito. Tinuusig mo ng walang kadahilan-dahilan. Talagang hinahanapan mo lang. Gusto mo lang talagang iyay. At dito na nga po nagtatapos ang ating video. Hanggang ngayon nga ay tila talamak na talamak pa rin ng mga katiwalian at kabalbalan na ginagawa ng administrasyon sa Malacanang. Ang taong bayan